Minsan ay itatanong ko sa aking sarili, hanggang kailan mo kayang mahalin ng isang tao? Totoo ba na kaya mong magmahal ng walang katapusan? Itago niyo na lang ako sa pangalang Nika. 26 years old at nagtatrabaho bilang isang HR supervisor sa isang shipping company dito sa Batangas. Meron akong long-time boyfriend. Paco ang pangalan niya. Naging kami ni Paco nang makagraduate ako ng high school. Siya ang una kong boyfriend at kahit bata pa ako ng mga panahong yun, masasabi kong siya na rin ang magiging huli. Nakikita ko na kasi sa kanya noon na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Sa mga unang taon ng aming relasyon ay naging ayos naman ang takbo ng pagsasama namin. Nabulabog lamang yun nang nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa aming dalawa. Nagalit sila sa akin lalo pa nang malaman nila na hindi pa nakagraduate ng high school si Paco at naging tambay lang. Pero pinaglaban ko siya. Sinuway ko ang mga magulang ko sa utos nilang layuan ko si Paco at inilihim ko sa kanilang aming relasyon. Ang kaibigan ko lang na si Cherry ang nakakaalam ng tungkol sa amin ni Paco. Babe, dali lang ha. Gagawa lang ako ng merienda natin. Sige, medyo nagugutom na rin ako eh. Pero babe, Oh, bilisan mo baka mamiss kita. nako. Ito talagang babe ko. Sige po, bibilisan ko po ng paggawa ng sandwich para mayakap ka na ulit, ha? Okay po. Teka, sino ba tong tumatawag sa akin? Masagot nga. Hello? Hello? Nika, nasan ka? Nandito sa bahay ni Paco. Bakit? Nandyan ba siya sa tabi mo ngayon? Wala, nasa kusina. Bakit ba? Kahapon kasi nakita ko si Paco, may kasamang ibang babae at saka inalalayan pa niya. Ha? Sigurado ka ba dyan sa nakita mo? Baka naman mamaya namamalikmata ka lang. Baka kamukha lang ni Paco. Okay, ikaw na bahalang humusga. Isisend ko sa'yo yung pictures nila sa FB mo, okay? Sige na, bye. Kahit kailan talaga tong si Cherry ang hilig magduda kay Paco. Ay wait, nag-message na pala si Cherry sa FB. Babe, tara kain tayo. Ito na yung sandwich, oh. Dali lang. Babe, okay ka lang ba? Sino yung kasama mo kagabi sa plaza? Ano ba yung sinasabi mo? Nasa bahay lang ako kagabi, okay? Sinungaling! Anong mga pictures na to, ha? Ano to? Kakambal mo? Kamukha mo lang? Ano? Anong palusot mo ngayon? Ika, huwag mo naman ako pag-isipan ng masama dahil lang sa mga pictures na yan. Lasing lang siya that night kaya tinulungan ko lang siya makauwi. Kaya yun lang yun. At hindi ko magagawan lokohin ka. Mahal kita eh. Sorry na, okay? Sorry din, babe. Kasi pinag-isipan kita ng masama agad. Sorry. Sorry, I love you. I love you too, babe. Paco, ba't mo nagawa sa akin to? Nika, please maniwala ka naman sa akin, no? Hindi ako yung ama ng batang pinagbubuntis ni Cheska. Pero ikaw yung tinuturo niyang ame. Ikaw yung hinahabol niya. Please, Nika. Ako yung paniwalaan mo. Ako yung boyfriend mo, di ba? Pero, may nangyari sa inyo, tama ba? Ano? Sagutin mo ako! Oo. Pero isang gabi lang naman yun eh. Ang gabing lasing ako at kailangan kita pero nasa trabaho ka. Paco, ayoko na. Pagod na akong intindihin ka. Pagod na akong patawarin ka. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit mo na lang akong niloloko. Ang sakit-sakit na. Oh, please, Nika. Huwag mo naman ako sukuhan, no? Di ba nakako ka? Nakako tayo. Na tayo lang hanggang sa uli. Na hindi mo ako iiwan kahit kailan, di ba? So,
Sorry, Nika. Promise, hindi na ako uulit. Hindi na ako mabababae ulit. Magbabago na ako. Patawarin mo lang ako ngayon. Please, Nika. Please, mahal kita. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Mahal na mahal, pero nasasaktan na ako eh. Lagi. Paulit-ulit. Please, isa pang pagkakataon. Pako, kahit kailan. Alam mo naman na ikaw lang yung mamahalin ko. Patawarin mo na ako. Babawi ako sa'yo, promise. Sa lahat ng pagkakamali ko, kahit ano gagawin ko, sabihin mo lang. Huwag mo lang akong iwan, please, Nika, please. Aamin ako sa'yo, minsan gusto ko na talagang sumuko. Pero kapag naiisip ko na pagkising ko sa umaga at wala ka na nasa iba ka na, parang hindi ko kaya. Pero pa ako kung ako lumalaban. Paramdam mo naman sa akin na nag-e-effort ka rin para sa relasyon natin. Sandali. Pinapatawad mo na ba ako? Mahal kita eh. Mahal na mahal. Tama ko, Nika. Hindi na kita ulit sasaktan at pahihiyak ng ganito. I love you, Nika. I love you. Dahil sa nangyaring yon, ay pinayuhan na ako ni Cherry na makapag-break na ako kay Paco. Pero sa sarili ko, kahit napakalaki ng kasalanang nagawa ni Paco sa akin, ay nagawa ko pa rin siyang patawarin. Mahal ko siya. Isa pa, iniisip ko kung kaya ko bang maging single. Kaya ko bang mag-isa. At saka nangako naman kasi siyang magbabago na at aayusin na raw niya ang buhay niya. Kaya binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Hindi na naghabol ang babaeng nawuntis daw ni Paco, kaya naging payapa ng lahat sa amin. Makalipas pa ang ilang mga araw ay nag-enroll sa isang vocational school si Paco bilang patunay na magbabago na siya. Itinigil na rin niya ang pambabae gaya ng hiling ko. Kung dati ay hindi niya ako hinahatid sa bahay, ay nagagawa na niya yun ngayon. At nagawa na rin niyang kausapin ng parents ko para formal na magpakilala. At mula nga noon, naging legal na kami. Lumipas pa ang 8 taon. Ay nanatiling matatag ang relasyon namin ni Paco. At kahit na napakarami ng mga pagsubok ang dumaan sa aming relasyon, ay hindi ko siya sinukuan. Happy Valentine's Day, babe. Happy Valentine din, babe. Tara, pasok tayo dito sa restaurant. Simple lang dito pero okay rin naman. Sigurado ka? Parang ang daming tao. May mauupuan pa ba tayo? Kalala. Nakapag-reserve na ako ng table natin. At pati yung kakainin natin. At nag-advance order na rin ako, so tara. Okay, sige. Eto, babe. Upo ka na rito. Sige, salamat, babe. Nga pala, bulaklak para sa'yo. Babe, thank you. Gusto mo ba? Babe, kahit naman hindi mo ako bigyan ng bulaklak, ayos lang sa akin eh. At nakapagtataka lang, babe ah. Oh, bakit? Sa halos 8 years dating magkarelasyon, never naman tayo nag-celebrate ng Valentine's Day. Never mo ako binigyan ng bulaklak at chocolates. Eh, bakit ngayon nandito tayo at nagde-date on a Valentine's Day? Bakit? Ba? Hindi naman sa ganun. Natutuwa nga ako eh, sa totoo lang. Pero, nagtataka lang ako. Basta, Nika, gagawin kong special yung araw na to para sa'yo. Para sa atin. Gusto ko lang din naman makabawi sa'yo sa mga taong nagdaan na hindi natin sineselebrate ang Valentine's Day. Here's your cake, sir. Ma'am. Thank you. Babe, sige na. Buksan mo na yung cake. Ha? Bubuksan agad? Oo. Eh, hindi ba pwedeng mamaya na lang natin kainin to? Babe, sige na. Huwag na matigas ulo. Buksan mo na. Eto. I-record ko yung pagbubukas mo ng cake. Eh, bakit kailangan mo pa videohan? Basta, sige na. Buksan mo na. Okay. Teka. Babe, ano tong nasa ibabaw ng cake? Nika, sa halos 8 taon na magkarelasyon tayo, sa dami ng mga pinagdaanan natin, ngayon ko masasabi na ikaw at ikaw lang ang mahal ko. Noon pa man, alam ko na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay.
At ngayon nakakasiguro na ako na ito ang tamang panahon at ng oras. Kaya, Nika, ito ako. Lumuluhod sa'yo para tanungin ka. Pakasal na tayo? Pako naman eh. Nika, please. Sagutin mo naman yung tanong ko. Sige na, Pako. Tumayo ka na dyan. Isuot mo na tong singsing sa daliri ko. Teka, ibig bang sabihin yan? Oo, Pako. Magpapakasal ako sa'yo. Tatanggapin ko yung apelido mo kadugtong ng pangalan ko. Talaga? Wala nang bawian, ha? Kapag di mo pa isinuot tong singsing sa daliri ko, baka magbago pa yung isip ko. Thank you. Salamat talaga. Alam mo ba na kanina pa ako kinakabahan kasi hindi ko alam kung anong sasagot mo sa akin? Kaya Nika, thank you talaga, ha? Kaya? Sorry, hindi ko mapigil maiyak. Sobrang masaya lang talaga. Pako! Ikaw talaga. Sige na, isuot mo na yung singsing na yan sa akin. Opo. Ito na po. I love you. I love you too. Babe? Pwede bang magtanong? Sige, babe, ano yan? Ano kasi, naalala ko lang yung magiging kasal natin 2 years from now. Okay. Alam mo naman na magastos magpakasal, di ba? Pero simpleng kasal lang naman yung sa atin, di ba? Hindi naman magiging magastos yun. Oo, hindi nga. Pero kahit papaano, gagastos tayo dun, di ba? Okay. Tapos? Ayun nga, hindi naman natatapos yung gastusin sa kasalang natin, di ba? Bubuo tayo ng pamilya, magsasarili na tayo bilang mag-asawa. Please, Nika. Diretsoy mo na ako kung ano ba yung gusto mong sabihin sa akin. Ano kasi, gusto ko lang malaman kung nag-iipon ka na ba para sa future natin. Ako kasi, nagsisimula ng mag-ipon. Gusto ko sana pati ikaw, simulan mo na rin. Nika naman. Ang layo pa ng 2 years, di ba? Pero mabuti na yung sigurado, di ba? Palibasa kasi ikaw, malaking sinasahod mo kaya madali lang para sa'yo sabihin na mag-ipon. Alam mo naman na maliit lang yung kita ko sa pagka-tricycle driver, di ba? Pero kung gusto marami namang paraan, di ba? Para din naman sa future natin to eh. So ano? Pag nalaman mong wala pa akong ipon, di mo na ako pakakasalan, ganun ba? Pako! Huwag kang mag-isip ng ganyan. Parang yun ang gusto mong sabihin eh. Okay, sige na. Sorry na. Wala ka bang tiwala sa akin na kaya kitang buhayin kapag nagpakasal na tayo? May tiwala naman ako pero kasi... Yun naman pala eh. Sa susunod, Nika, huwag mo naman akong pakialaman sa diskarte ko. Makakaipon ako, okay? Yan ang itanim mo sa utak mo. Okay, sorry na. Pakalis na nga muna. Babiyay pa ako eh. Wisit. Sa loob ng 8 taon naming relasyon ni Paco, ay ganun niya ako tratuhin kapag nagagalit siya. At ang pagbabagong ginawa niya noon ay panandalian lamang. Dahil di nagtagal, ay nagbalik siya sa dati niyang gawin. Nahuli na naman siya ni Cherry na may nilalandi na namang ibang babae. Nang makumpirma kong totoo yun, ay agad ako nakipag-break sa kanya. Pero ilang araw lang ay hindi ko natiis si Paco at nakipagbalikan din ako. Na-realize ko kasi na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala siya. Paulit-ulit niya akong niloko. Paulit-ulit din ang break-up namin. Pero sa huli, ako pa rin ang nakikipagbalikan sa kanya. Mahal ko eh. Kahit masakit, tiniis ko ang mga dinagawa sa akin ni Paco. Dumating nga sa punto na hindi na ako nagsasabi sa mga kaibigan at mga magulang ko kasi ayoko maisip nila na masama si Paco at gusto ko ay okay ang pagtingin nila sa boyfriend ko. At kung natitiis ko ang lahat sa loob ng 8 taon, ngayon pa kayang malapit na kaming ikasal? Ma'am Nika? Oh, Jolas, pumasok ka rin pala. Sipag ah. May maitutulong ba ako sa'yo? Opo. Ma'am, pwede ko po ba kayo makausap? Sige, ano yun? Ano po kasi, magre-resign na po ako. Ito po, resignation letter ko. Bakit ka magre-resign? Ma'am, kasi po, natanggap na po ako sa ina-applyan ko sa ibang bansa. Okay lang ba malaman kung saan? Sa isang international cruise ship po, ma'am.
hindi naman na kita mapipigilan kung yan talaga yung gusto mo. Pero bago ka umalis, kailangan mong mag-render ng 1 month of service dito sa kumpanya natin. Ma'am, yung tungkol din po pala doon. O ano yun, Jolas? Pwede po kayang hindi na ako mag-render ng 1 month? Pwede po bang effective na agad-agad yung resignation ko? I'm sorry, Jolas, pero hindi pwede ang gusto mo. Pero ma'am, Mr. Sanchez, alam mo naman na as per company policy, kailangan mong mag-render ng 1 month service bago ka umalis. I'm sorry pero hindi ko i-approve yung immediate resignation mo. Kung wala ka ng kailangan, makakaalis ka na. pero ma'am, sige na po. Sige na, Mr. Sanchez, at may iba pa akong gagawin. Jolas, Ma'am Nika? anong ginagawa mo dyan sa initan? Nag-aantay po ako ng bangkang masasakyan. Matagal pa yung susunod na biyahe. Ang mabuti pa, pumasok ka muna sa office ng malamigan ka. Sige po, salamat po ma'am. Oh, may gusto ka bang inumin? Kape, tubig, juice? Hindi na ma'am, okay lang po ako. Jolas, Ma'am, ano po yan? tungkol dun sa resignation mo. I'm sorry kung hindi ko talaga ma-approve na maging immediate yung visa nun. Naintindihan ko po. Alam mo, isa ka sa pinakamagaling naming empleyado rito at kapag pinakawalan ka namin agad, mahihirapan kaming humanap ng kapalit mo. Sana maintindihan mo yung side ko. Opo. Pero ma'am, kung sakali lang naman pong mapagbigyan sana, kailangan na raw po kasi agad ako doon sa lilipatan ko eh. Kapag ba hindi ka nakapagsimula agad sa kanila, hahanap na sila ng iba? Parang gano'n na nga po. Excuse me lang, Jolas ha. Sagutin ko lang to. Hello pa ako? Hello, Nika? Nasa ka na ba? Nandito pa ako sa opisina eh. Bilisan mo na dyan. Holiday na holiday. Pumapasok ka. Babe, matagal pa bago ako makarating dyan sa atin. Wala pang barko na bumabiyahe papunta dyan eh. Bakit ka ba napatawag? Mahirap sana ako ng pera eh. Ha? Para saan? Sira yung tricycle, papagawa ako. Wala ka bang natabi nakita mo? Di ba sabi mo lahat ng kitain ko, ipunin ko para sa kinabukasan natin? Sabi mo bawal kong gastusin sa ibang bagay. Kaya yan, ultimo pang paggawa wala. Pang gasolina, sira naman. Paano to andar? Paano ko pabiyahe? Ay, sige na. Umutang ka muna kay mama ko. Pakisabi ako na magbabayad. Okay. Sige, bye. I love... Ay, binaba na yung tawag, di man lang nag-I love you o pasalamat man lang. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ha? Oo, okay lang. Bakit mo natanong? Para po kasing stress kayo sa kinausap niya eh. Ay, boyfriend ko yung tumawag eh. Well, actually, fiancé ko na pala. Engaged na kami kaso minsan, naiisip ko, sigurado na ba talaga ako na siya yung dapat kong pakasalan? Bakit niyo naman po naiisip yan, ma'am? Naku, kung alam mo lang, Jolas, kung ilang beses na niya akong niloko at pinagpalit sa ibang babae. Pero sa bawat panloloko niya sa akin, ang bilis-bilis ko siyang patawarin. Kahit masakit, wala mahal ko. Halos pareho lang din po pala tayo ng sitwasyon, ma'am. Pareho? Paano mo naman nasabi? May girlfriend po ako. Palagi niyang iniisip na niloloko ko siya kahit ilang beses ko na napatunayan sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Noong una, naiintindihan ko siya. Pero nakakapagod din pala intindihin siya. Masakit lang kasi. Yung pagmamahal ko sa kanya, pinagdududahan niya kahit na ang tagal na namin magkarelasyon. Naisip ko nga na bago ako umalis dito sa bansa, makipaghiwalay na lang ako sa kanya. Kasi naman, alam mo yun, minsan gusto ko na sumuko eh. Naku, Jolas, ayan yung wag na wag mong gagawin. Wag na wag mong isipin na isuko yung taong mahal mo. Isipin mo na lang yung ilang taon kayong magkarelasyon, di ba? Sayang naman kung itatapon mo lang lahat basta-basta, di ba? Sabagay. Jolas, bago ka umalis ng Pilipinas, ayusin mo muna yung problema mo sa girlfriend mo. Suyuin mo pa rin. At higit sa lahat, maging matyaga ka lang. Alang-alang sa pagmamahal mo sa kanya. Sige po, ma'am. Salamat po sa advice. Sus, ano ka ba? Wala yun. Nga po pala. Ma'am, pwede ko po kayang mahingi yung number niyo? Ha? Bakit naman? Hindi, para po sakaling makapag-follow up ako tungkol dun sa request ko about my resignation. Hindi ko naman po kasi kayo makikita madalas dahil nasa barko ako palagi. Ang kulit mo rin talaga. O siya, sige, ito ang calling card ko.
itatanong ko sa upper management kung papayagan nilang maging immediate yung resignation mo, okay? Pero wag kang masyadong umasa. Sige po ma'am. Maraming salamat po talaga. Thank you po. Nang araw ngang yun ay napilala ko si Jolas. Jolas. Isa siya sa mga crew ng shipping company. Pagkatapos namin mag-usap tungkol sa resignation niya, ay di inaasahang payuhan portion tungkol sa mga problema namin sa pag-ibig. At naghiwalay na kami ng landas. Pero ng gabing yun, bago ako matulog ay bigla akong nakatanggap ng text mula sa kanya. Nagpapasalamat siya sa mga advice na sinabi ko. Nakatulong daw ako para maliwanagan ang isip niya tungkol sa kanyang girlfriend. Napangiti ako nang mabasa ko ang text na yun ni Jolas. Isang totoong ngiti na parang ngayon ko lang nagawa sa loob ng maraming taon. Wala nang makuha ni Jolas ang number ko ay naging madalas ang pagtitext at tawagan namin. Noong una ay tungkol lang yun sa pagtatanong niya ng status ng resignation niya at kung ano-ano pang mga bagay na tungkol sa trabaho. Pero di nagtagal, naging personal na ang mga pag-uusapan namin. Nagtatanungan tungkol sa mga karelasyon namin at sa mga bagay na hindi na konektado sa trabaho. Madalas ay napupuyat na ako sa mga pag-uusap namin ni Jolas. Isang araw ay pinuna ako ng kaibigan at katrabaho ko na rin ngayon na si Cherry na parang may iba sa aura ko at mukha raw akong blooming. At minsan pa nga nahuhuli niya akong napapangiting mag-isa. Pero parang lahat ng magandang bagay ay may katapusan dahil isang araw. So, paano? Tuloy na pala yung pag-alis mo, no? Pinayagan na ng upper management yung resignation mo. Bakit? Mamimiss mo ba ako? Ano? Hello, bakit naman kita mamimiss? Kasi wala na magte-text sa'yo at tatawag gabi-gabi. Ay, feeling mo naman ikaw lang yung katext ko at O katawagan. bakit? Meron pa bang iba ha? Si Paco, syempre. Yung boyfriend ko. Nice! Tayong dalawa lang yun nandito oh. Magsisinungaling ka pa ba sa akin ha? Jolas. Don't worry Nika. Mamimiss din naman kitang kulitin eh. Jolas, tama na. Jolas, nasa opisina pa tayo. Hindi mo ba inalala yung iisipin ng mga tao kapag narinig nila yung mga sinasabi mo? Bakit? Ano ba masama sa sinabi ko, di ba? Na hindi ka naman talaga tinetext ni Paco. O kung mag-text mo siya sa'yo, madalang pa sa patak ng ulan. Sige na, Jolas. Nakuha mo na yung certificate of employment mo. Makakaalis ka na sa opisina ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nasasabi ang gusto kong sabihin sa'yo. Bilisan mo na lang at marami pa akong gagawin. Nika, mahal kita. Ano? Ang sabi ko, mahal na kita. At alam kong may nararamdaman ka rin para sa akin. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sige na, Jolas, umalis ka na. Sige na, Nika. Kung talagang wala kang nararamdaman sa akin, tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo hindi mo ako mahal. Sige, tumingin ka, sabihin mo. Jolas, please. Huwag mo kong pahirapan ng ganito. Oo, may nararamdaman ako sa'yo pero... Yun naman pala eh. Nika, nandito na ako. Kaya kitang mahalin ng masigit pa sa kaibigay ni Paco. Pero hindi ko kayang bitawan si Paco para sa'yo. Oo, inaamin ko mas napapasaya mo ako kaysa sa kanya. Mas napaparamdam mo sa akin na mahalaga ako, na dapat akong tratuhin bilang prinsesa. Pero hanggang kailan mo kayang gawin yun? Pinagdududahan mo ba yung pag-ibig ko sa'yo, ha? Oo. Jolas, kailan lang tayo nagkakilala. Pero si Paco, noon pa man kilala ko na. Sanay na ako sa kung anong meron kami. At kontento ka na sa kung anong kaya niya ibigay sa'yo. Nika, kaya kong higitan yun. Kaya kong higitan si Paco kung hahayaan mo lang ako. Nika, sumugal ako. Sumugal ako na makipag-break ako sa girlfriend ko at ikaw ang pinili ko na mahalin. Hindi mo ba kaya sumugal din para sa akin? I'm sorry, Jolas. Hindi ako kasing tapang mo. Hindi ko kayang sumugal. Nika, please. Tanggalin mo lahat ng takot mo. Sumama ka na sa akin ngayon at pangako na habang buhay kitang hindi iiwan. At nangangako ako na hindi kita sasaktan. Hindi kita lulukuhin. Kasi itong puso ko, wala nang espasyo para magmahal pa ng iba kundi ikaw lang. Please. Nika, subukan mo. Jolas, gusto ko magsumama sa'yo pero
Ayokong sumugal sa bagay na walang kasiguraduhan gaya ng pag-ibig mo. Oo, katiting man yung naibibigay sa akin ni Paco na pag-ibig. Pero kontento na ako doon. Dahil doon, sigurado ako. Nakaplano na lahat sa amin ni Paco, Jolas. Kaya please, huwag mo na akong guluhin pa. Makakaalis ka na. Nika, sandali lang. Bakit? Bago ako umalis, gusto kong malaman mo na salamat. Salamat at nakilala kita. Dahil sa'yo natutunan ko maging masayang masaya. Hindi kita malilimutan. Mahal kita. Alis na ako. Sobra akong nalungkot sa pag-alis ni Jolas. Sa pagdaan pa ng mga araw ay napansin ko na mas madalas na siyang laman ng isip ko kaysa kay Paco. At sa puntong yun, ay inaamin ko sa sarili ko na mahal ko lang nga talaga si Jolas. At nagsisisi ako dahil hindi ko tinanggap ang inaalok niyang pag-ibig noon sa akin bago siya umalis. Na hindi na namin napag-usapan kung ano ba talagang meron kami. O ano na yung gusto naming mangyari. Pero huli na nga ang lahat dahil wala na siya. At sa realization kong yun, ay nakaramdam din ako ng pagka-guilty para naman kay Paco. Ikakasal na kami, pero para bang hindi na ako masaya. Kaya isang araw, Paco, pwede ba tayong mag-usap? Bakit naman? Alam mo naman na malapit-lapit na rin tayong ikasal, di ba? Oh. Konti na lang magiging mag-asawa na tayo. At di ba pag mag-asawa na, nagsasabi sila ng problema nila sa mister nila at hindi nagtatago ng nararamdaman? Nika, ang dami mong pasakali. May gusto ka bang pasabihin? Meron pa, pwede ba sabihin mo na lang? Paco, hindi ko alam eh kung saan magsisimula. Ano ba kasi yun ha? Sabihin mo na lang. Dami mo pang satsat eh. Paco, tingin ko... Oh. Tingin ko may isang taong mas kaya akong mahalin. Mas kayang magbigay ng panahon sa akin. Ano? Anong sinasabi mo, Nika? Iba ka ng mahal? Ha? Hindi pa ako. Mahal pa rin kita, maniwala ka. Pero nang makilala ko si Jolas, nakaramdam ako ng kakaibang saya na hindi ko naramdaman sa'yo noon. Pinadama niya sa akin ang pagmamahal na hinahanap ko sa'yo noon. At di nagtagal, hindi ko na malayan na nahulog na pala yung loob ko sa kanya. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Ha? Para hiwalayan kita? Para magsama na kayo ng lalaki mo, ha? Paco, hindi. Sinasabi ko to sa'yo dahil gusto kong maging tapat sa'yo. Sinasabi ko to sa'yo dahil mahal kita at ayokong meron akong itinatago sa'yo. At kapag magkasama tayo, naiisip mo si Jolas, ha? Na sana siya ang kasama mo kaysa sa akin, ha? Sagutin mo ako, Nika! Oo, Paco. Madalas kong maisip si Jolas kasi... Buisit! Paco, mahal pa rin naman kita eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? At dahil mahal kita, pinipigilan ko yung puso ko na tumibok para sa iba kasi sa'yo lang to dapat tumitibok eh. Pero hindi ko masisi kung naghahangad ako ng higit na pagmamahal kesa dyan sa kaya mong ibigay. At sinasabi mo bang nakukulangan ka sa akin, kanon? Ha? Oo. Matagal na akong nakukulangan sa'yo. Pero ito pa rin ako. Nakakapit pa rin sa pagmamahalan natin kahit na ilang tao na yung nagsabi sa akin na bumitaw na. Mahal kita eh. At ayaw kong masayang yung ilang taon nating relasyon. Ngayon pang ikakasal na tayo. Nika, binigay ko naman sa'yo lahat, di ba? Yung pa bang kulang dun? O baka naman masyado ka lang sakim sa pagmamahal, kaya nagawa mo maghanap ng iba. Kahit kailan hindi ako naghanap ng ibang lalaki bukod sa'yo, Paco, alam mo yan. Kahit na ilang beses mo na akong niloko, nanatili akong tapat sa'yo. Kahit na ilang beses ka nang nagkasala, patuloy pa rin kitang pinapatawad. Paco, sobra-sobra na yung pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Pwede bang kahit ngayon lang,
Ikaw naman ang magmahal sa akin ng sobra. Anong gusto mong gawin ko, ha? Ano? Suyuin mo ako ulit. Ligawan mo ako ulit. Pakiligin mo ako gaya ng ginagawa mo sa akin nung bago pa lang tayong mag-boyfriend. Lahat ng bagay, gawin mo para makasiguro kang hindi ako mawawala sa'yo at mararamdaman kong mahalaga pa rin ako sa'yo. Gawin mo to bilang tulong mo na rin na mawala sa isipan ko si Jolas. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yung mga inihiling mo, Nika. Hindi ko alam. Nika? Hoy, Nika! Shari? Ay, sorry. May sinasabi ka ba? Ay, kanina ko pa napapansin na tulala ka, no? Parang mugto yung mga mata mo. Umiyak ka ba? Ha? Hindi. Puyat lang ako kaya ito. Magayong mata. Ayos lang ako. Ano ka ba? Nika, please, ano ka ba? Kaya mong plastikin ang sarili mo pero ako hindi mo ako maluloko. Tell me, may problema ka ba? Wala nga sabi. Ang kulit mo naman. Si Paco ba? Nag-away na naman ba kayo ni Paco? Nika, sagutin mo ako. Ano na naman pagkamartiling yung ginagawa mo? Friend, ano ka ba? Hindi na uso ang martil ngayon. Ang mga martil binabaril sa luneta. Bet mo ba yun? Kasalanan ko naman kasi. Ano? Teka, ano bang nangyari? Umamin na ako kay Paco. Umamin ng ano? Umamin na ako na nalilito na ako sa takbo ng relasyon namin. Kung dapat na ba akong bumitaw o dapat pa ba akong kumapit. Ano bang nasa puso mo? Mahal ko pa rin si Paco at natatakot akong bitawan siya. Si Paco ba natatakot na mawala ka? Cherry, sa totoo lang, awang-awa na ako sa sarili ko. Ilang beses na niya akong niloloko pero pinapatawad ko pa rin siya. Nararamdaman ko sa ikinikilos niya na parang hindi siya takot na mawala ako. Ako lang tong sitanga nakapit ako kay Paco. Paprangkahin na kita ha. Hindi mo deserve si Paco. Kaya siya ganyan sa'yo. Kasi alam niya na kahit anong gawin niya, matatanggapan, mapapatawad mo pa rin siya. Bakit ba? Hindi mo siya mabitawan. At kung hindi ka rin bait at kalahating tanga, ito namang si Jolas na tingin ko kaya ka namang ingatan at mahalin. Itinutulak mo palayo. Nasanay na ako sa pag-ibig ni Paco eh. At ayokong masayang yung 8 years namin. 8 years din yun. Ngayon pa ba ako susuko? Ngayong malapit na kaming ikasal. Pero friend, kung ngayon pa lang nakikita ko nang hindi na healthy yung relasyon ninyo, paano pa pag kinasal na kayo? Ito lang ang tatandaan mo ha. Magpapakasal ka, hindi dahil matagal na kayo. O wala na kayong ibang pupuntahan kundi yun na lang. Magpapakasal ka dahil mahal mo siya ng buong buo. Yung hindi ka nagdadalawang isip. Alam mo Nika, pag-isipan mong mabuti ha. Nandito lang naman kami mga kaibigan mo para sa'yo eh. Salamat, Cherry. Salamat. Para bang natauhan ako sa sinabi niyo ni Cherry. Ilang araw ko rin pinag-isipan kung itutuloy ko pa ba ang kasal namin ni Paco. Oo, mahal ko siya. Sobra pa nga akong tutuusin. At sa pag-iisip kong yun, para bang bigla na lang akong nauntog at naawa sa sarili ko. Hanggang sa nakipag-break sa akin si Paco dahil lang sa hindi ko nasagot ang tawag niya. Na walang kagatul-gatul, pumayag ako. Akala siguro ni Paco ay tulad pa rin ako lang dati, na kapag nagbi-break kami ay agad ding makikipagbalikan. Pero this time, hindi ko ginawa yon. Dahil ngayon, gising na ako sa katotohanan. Nika, may gustong kumausap sa'yo. Sino? Nika, Paco? Anong ginagawa mo dito? bakit? Bawal ka bang dalawan yung babaeng pakakasalan ko? Paco, wala na tayo. Ikaw pa nga yung nakipag-break sa akin, di ba? Kaya nga ako nandito para suyuin ka ulit, diba? Yun naman yung gusto mo eh. Naligawan kita ulit. Ang pakiligin ka. Ang suyuin ka. Kaya nga ito, may dala akong bulaklak at tsokolate para sa'yo. Pakilagay na lang yun sa nosa ko. Nika, ano pa bang gusto mong gawin ko para makipagbalikan sa akin, ha? Ginawa ko naman yung gusto mo, di ba? Eto, di na lang kita ng bulaklak at tsokolate para masabi mong nililigawan kita.
at hinintay kitang dumating dito sa office mo ng 1 oras kahit na alam mong hindi ako sanay maghintay. Ah, so utang na loob ko pa pala na binigyan mo ko ng bulaklak at hinintay mo ko. Thank you pa ako ah. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Babayaran ko yung mga nagastos mo. Magkano ba? Nika. Sorry. Sorry kung nakapagtaasan kita ng boses. Gusto ko lang naman kabalikan tayo eh. Di mo na ba ako mahal? Ha? Mahal mo ba ako, di ba? Matutuloy yung kasal natin. Di ba? Magkasama tayo. Masaya tayong mamumuhay. Pako, minahal kita. Pero ang pagmamahal, nauubos din pala. Lahat na ng pagmamahal na meron ako, binigay ko sa'yo pero sinayang mo lang lahat. Kaya ngayon, hayaan mo kung buuin ko muna yung sarili ko at mahalin yung sarili ko. Ang tigas mo na ngayon talaga. Dati, konting pagpapaawa ko lang sa'yo, lumalambot ka na kagad sa akin. Kahit na harap-harapan na kitang niloloko, mabilis pa sa 4:00 kung patawarin mo ako. Bakit nagbago ka, ha? May iba ka na, ha? Si Jolas pa rin ba? Ha? Pako, pwede ba? Nagbago ako dahil hindi na ako bulag sa mga ginagawa mong pambabaliwala sa akin. Minahal kita ng sobra sa loob ng 8 taon pero katiting lang natanggap ko sa'yo. Kaya please, umalis ka na, Pako. Hanggang dito na lang tayo. Sige! Kung yan ang gusto mo. Pero itong tatandaan mo, Nika. Huwag mo sanang pagsisiyan yung ginawa mong pakikipaghiwalay sa akin. At huwag na huwag kang iiyak at makikipagbalikan sa akin. Kasi baka sa oras na gawin mo yon, may iba na ako. Alam mo, madali ka naman palitan eh. Alam mo, ang dami-daming babae dyan. Hayop ka, ba't mo ako sinampal? Ha? Kulang pa yan sa mga sakit na dinulat mo sa akin. Umalis ka na, Pako, at baka may magawa pa ako sa'yo. O siya, Nika. Mauna na ako sa'yo ah. May date pa kami ng boyfriend ko eh. Ay, buti ka pa. Oh, ayun ka na naman. Akala ko ba sanay ka nang wala si Paco sa buhay mo? Akala ko ba kaya mo nang mag-isa? Oo naman, pero minsan nakakamiss pa rin yung alam mo na may minamahal at nagmamahal sa'yo. Hayaan mo. Darating din yung Mr. Right mo. O siya, una na ako ah. Sige, ingat, Shari. Ay, teka. Hello? Hi, Nika. Jolas? Kilala mo pa palang boses ko. Kamusta ka? Ayos lang naman. Ikaw ba? Ito, nasa dagat pa rin. Nasa Malaysia kami ngayon nakadaong. Napatawag ka? O bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Na kung bakit ngayon lang ako nakatawag. Parang ganun na nga. Ngayon lang kasi naging okay ang lahat eh. Ako talaga yung una mong tinawagan? Bakit naman? Kasi na-miss kita. Miss na kita. Namiss din kita. Sobra. Teka, totoo ba yung narinig ko? Na-miss mo rin ako? Oo nga. Nakakamiss ka rin kayang kulokoy ka. Kailan ka ba babalik dito sa Pinas, ha? Yun pa pala. Kaya ako napatawag sa'yo para sabihin sa'yo na sa susunod na linggo, diyan naman sa Pilipinas dadaong ang barko namin. So, magkita tayo. Talaga ba? Oo. Kaya okay lang ba kung pagdating ko sa Pinas, kasama ka ng pamilya ko na unang sumalubong sa akin? Oo naman. Excited na ako makita ka, Nika. Ako rin, Jolas. Excited na akong makita ka ulit. So, paano? See you next week. Oo, Jolas. See you next week. Isang linggo nga mula na mag-usap kami ni Jolas, ay muli kaming nagkita. Kasama ako ng pamilya niya na sumalubong sa kanya pagkababa niya ng barko. At inaamin ko na sobra ko siyang na-miss. Pabiro ko siyang tinanong na baka may iba na siyang girlfriend sa barko. Pero sinabi niya na sa tagal niyang nasa dagat ay ako lang daw ang laman ng isip niya. Na kailanman ay hindi ako nawala sa isip niya. Sinulit namin ang mga araw na magkasama kami para magkamustahan at para mas kilalanin pa namin ang isa't isa. At iyon na yata ang pinakamasayang mga araw sa talang buhay ko. This time, pinag-usapan na namin ang tungkol sa amin. Humingi muna ako sa kanya ng panahon para makapag-isip dahil kagagaling ko lang sa isang heartbreak. Pinagbigyan naman niya ako. Sa ngayon ay nasa barko ulit si Jolas.
Pero madalas kaming nag-uusap para kamustahin ang lagay ng isa't isa. Hindi man kami pisikal na magkasama, ay masaya pa rin ako sa kung ano man ang meron sa amin ngayon ni Jolas. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana ay may natutunan ng inyong mga tagapakinig sa kwentong ibinahagi ko, lalo na sa mga nasa tulad kong sitwasyon. God bless and more power sa napakaganda ninyong programa.